Magandang hapon po. Disgrasya sa Quezon. Inararo na isang truck ang 11 sasakyan at 3 bahay sa Lucena City kagabi. Patay ang driver ng truck, 2 pasahero ng nabagang tricycle at 1 residente. 8 naman ang sugatan. Nakatutok si Katrina Son. Nagliliyab na mga sasakyan, nayuping tricycle at nawasak na mga bahay. Ito ang bumulaga sa mga taga-barangay Isabang sa Lucena City, Quezon. Matapos araruhin ng truck ang 11 sasakyan at 3 bahay pasado alas 11:30 kagabi. Batay sa paunang investigasyon, galing sa Bulacan at biyaheng Bicol ang truck na may dalang mga fertilizer. Supposed to be kakaliwa po sila papunta sa diversion road. So hindi na po siya nakakaliwa at dumiretso na po siya papuntang going to Lucena City proper. Base po sa aming investigation is doon pa lang po sa Tayaba City ay nawalan na po siya ng kontrol. Unang inararo ng truck ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada na agad nagliyab. Sunod na natumbok ang isang tricycle na may 2 sakay. Nagdire-diretso ang truck at inararo rin ang mga sasakyang nakaparada sa gilid ng highway hanggang nasalpok ang 3 bahay. 4 ang nasawi, 2 sakay ng tricycle, 1 residente at ang driver ng truck. 8 naman ang sugatan at nasa ospital. Nakikipag-ugnayan na raw sa mga otoridad ang employer ng truck driver. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Kahit po namatay na po yung ating driver ng truck, so we are not also discounting the possibilities that there are other people who might be liable for negligence or reckless imprudence. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nilindol na naman ang Mindanao. Magnitude 6 ang lakas kagabi na ang sentro ay sa dagat sa Caguait, Surigao del Sur. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Patulog na ang mag-anak na ito sa Tandag City, Surigao del Sur kagabi nang biglang yumanig ang magnitude 6 na lindol. Agad na niyakap ng mag-asawa ang 2 nilang anak. Saka lumabas nang huminto na ang pagyanig. Nagsilabasan din ang mga pasyente ng isang ospital sa lungsod. Sa bayan ng Tagbina, napatayo rin mula sa higaan ang lalaking ito nang maramdaman ang lindol. Ang isa niyang kasama sa bahay tumalon mula sa terrace pababa sa kanilang garahe. Nagtipon sila at nagmatyag hanggang humupa ang pagyanig. Naitala ng FIVOX ang epicenter ng lindol sa dagat malapit sa bayan ng Caguait. Kita sa CCTV kung paanong inalog ng lindol ang sari-saring ito sa Barangay Unidad. Naglaglaga ng ilang mga paninda sa halos 12 segundong pagyanig. Nagimbal naman ang mag-anak na ito nang maramdaman ang lindol. Ayon kay Yus Cooper, Sheila May Barshal Humanoy, ligtas silang mag-anak pero may mga gamit silang nabasag. Wala naman major structural damage, then all roads are passable. May mga minor damages lang sir, but ongoing pa po yung assessment. Wala ring naitalang sugatan. May mga inilikas na residente pero pinauwi na. Dama rin ang pagyanig sa bayan ng Lanuza. Ramdam din ang lindol sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa lakas ng pagyanig, naalog ang CCTV ito at tila idinuyan pa ang mga sasakyan sa paligid. Oh my God, Loy! May pumutok. Ayon sa FIVOX, naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Eastern Visayas at Davao Region. Muling paliwanag ng FIVOX sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang dahilan po niyan sa ating bansa ay napakaraming aktibong faults sa lupa at sa dagat at ganoon din yung trends na tinatawag kung saan yung karagatan ay sumusuksok pa din sa Pilipinas. Kada araw may 30 earthquakes at least na nare-record ang DOST FIVOX. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Bagong lindol sa Caguait, Surigao del Sur kagabi.
Nagdulot ng takot ang magnitude 5.1 na lindol kahapon na yumanig naman sa Botolan, Zambales. Sa Olongapo City, lumabas mula sa isang mall ang mga Boy Scout at Girl Scout at dumalo sa isang youth forum nang naramdaman ng lindol. May mga nahilo daw sa pagyanig. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nakuha na ng isang empleyado ang pagyanig mula sa kanilang opisina sa Bonifacio Global City sa Taguig. Panibagong harassment ng China, binomba ng tubig at binangga ng barko ng China ang BRP Datu Pagbuaya ng BFAR sa Pag-asa Island. Ang aksyon ay ng China na legal, kinundi na ng ating pamahalaan. Nakatutok si Nico Wahe. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang simulang buntutan ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia Vessel ang tatlong barko ng BFAR na nagbibigay sana ng proteksyon sa mga mangingisda sa Pag-asa Island. Makalipas ang isang oras, CCG 5 o'clock on water cannon. nakuha na ng video ng Philippine Coast Guard ang pag-water cannon ng CCG vessel na may bow number 21559 sa BRP Datu Pagbuaya. Hanggang tuluyan ng binangga ang likurang bahagi ng Datu Pagbuaya. Yung China Coast Guard nagkaroon ng aggressive actions doon sa ating against doon sa mga BFAR vessels natin sa Pag-asa. Remember, ito yung mga vessels natin na para sa kadiwa, para sa mga bayaning mangingisda. So, they fired water cannons and then niram nila yung isang barko natin doon. So, hindi pa kumpleto yung reports but ang sabi is may damage. Ang naratibo ng China Coast Guard, Pilipinas nila ang ilegal na pumasok sa katubigang inaangkin nila. Binaliwalaan nila ng Pilipinas ang paulit-ulit na babala ng China. Git pa ng China na ayon sa batas ang kanilang ginawa. Ang PCG at National Security Council tinutuligsa ang panibago mapangas na aksyon ng China sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. We will remain standing on our ground. Hindi tayo magpapaalarma sa kanilang aggressive actions. Kinukundi na natin itong mga ginagawa nila. This will not deter us from fulfilling our commitment to the Filipino people. Di raw tulad ng puwersa ng China, ang PCG na natiling kalmado. Hindi nagre-respond but remain calm. Di ba? And talaga nandun pa rin yung resolve nila na panindigan yung ano yung atin at ano yung nasa lugar para sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Kapapasok lang po na balita, suspendido ang face-to-face classes sa public school sa Metro Manila bukas, October 13 at sa Martes, October 14 ayon sa DepEd NCR. Sakop po niya ng preschool hanggang senior high school. Ayon sa DepEd NCR dahil yan sa pagdami ng kaso ng influenza-like illnesses sa mga mag-aaral at empleyado ng mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panahong ito, magsasagawa mga paaralan ng alternative delivery modalities. Kasabay nito ang paglilinis ng mga paaralan. Ang Marikina, sinuspende ang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa mga parehong araw. Pag-iingatin po yan sa pagtaas sa mga kaso ng flu at flu-like illnesses sa mga paaralan sa lungsod.